Bartista no, hindi ko mag-abroad. Hello, Philippines! Lahat ng mga taga-Lipinyo! Hello, Mindanao. Yan. Zamboanga, Sibugay, mga Philippines. Gusto ko po yung mga kapitbahay namin. Ang namin mamata, tuto pa na ulan. Tupad ang Martina, masialam ang kabuhulog. Sisip-sipin lang daw yung laman. Very good. Spicy. Noong nakaraang linggo, sinamahan niyo ako sa Japan. Kinamusta natin ang mga kababayan nating OFWs doon. Ngayon, ako naman. In a few minutes from now, tutula ako papuntang Taiwan para bisitahin ang mga kababayan nating nagtatrabaho doon. Malayo man, malapit din, nagbibigay sigla sa damdamin. Sa alaala ng ngiti mo, lumiliwanag ang mundo. Malayo man, malapit din sa'yo. Uy, Ivan, baka malate ka sa flight mo. Mabuti pa lumakad ka na. O sige, abangan mo na lang mga kwentong bit-bit ko mula Taiwan. Ito na, first time. First time in Taiwan and first time out of the country. Naka-assign ako sa 35D. Tatago ko to, tatago ko to. Remembrance. First time. F4, here I come. Ito na, narito na tayo sa Taiwan. It's 4:15, pareho ng oras ng Pilipinas sa atin. Malapit lang pala ang Taiwan. Para lang akong na-traffic mula Quezon City papuntang Parañaque. At home kaagad ang feeling ko dito. Paano naman? Ilang kababayan natin ang nag-abalang sumalubong pa sa amin. Sa Baguio ng December o January, mga sabi nila 18 degrees daw. Dahil first time, sinulit ko ang bawat minuto. First stop, Chiang Kai-shek Memorial Park. Ito ang isa sa pinakasikat na destinasyon ng mga turista dito sa Taipei. Isang parking alay ng mga Taiwanese sa kanilang kauna-unahang lider. Hunsega! 65% ng mga Taiwanese ay mga Buddhist at itong Longsan Temple ang pinakapopular sa marami nilang Buddhist temples dito. Sa mga Buddhist temples, bawat kahilingan may kani-kanyang Diyos na dinadasalan.
Philippines ito dahil meron silang 47 na mga sinihan at ang bayad 290 New Taiwan dollars o katumbas na 500 pesos sa atin. Oh, alam nyo bang dito daw madalas mag-shopping si Daming Si at ang F4? May kaliitan lang ang Taiwan pero ito ang pinakamalaking isla sa buong China. Kahit lumalalim na ang gabi, nagsisimula pa lang halos ang araw ko. Ito ang pamasahe sa post na to, 15 NT. Bago ka bumaba, ihulog mo yan dun sa babaan. 15 NT. Magkano yan Ito pa sa ating more or less mga 25 pesos siguro. Ang galing oh, honesty system. Kung hindi ka nagbayad, pwede. Wala lang. About college Manila now. Ligano ka, Alex? Okay. Sa una kong gabi sa Taipei, naimbitahan pa ako sa isang birthday celebration. Si birthday girl, etong kanya na. Thank you. Kumain kayo ng marami. Birthday ni Nelia, isang DH dito sa Taiwan. Tinawagan ka ba, binati ka ba ng mga kamag-anak mo sa Pinas? Oo. Busy po sila ngayon kasi graduation ng nila. Pamangking. Kasama ang mga kabarkada niyang kapwa OFWs, kakain kami sa Eat All You Can Shabu Shabu Restaurant. Popular na kainan ng mga OFWs dito dahil mura, pero marami. Ang konsepto nila dito, kunin mo lahat ng sahog na gusto mo, iluto mo siya na minsanan sa anong lutong gusto mo, gagawa ka ng sauce sa lasang gusto mo, bahala ka sa buhay mo. That's it. Diba? Yes. At syempre kapag birthday, mawawala bang ice cream? Ang ice cream na galing kung saan tayo nagprito ng kung ano-ano. Ngayon, ice cream ang niloto. Pero tingnan mo, ice cream na naman siya. Masarap! Hatsu. Lasa Pinoy. Lasa Pinoy. Yes! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Blow. Kung dati sa Malaysia makikita ang pinakamataas na building sa buong mundo, ngayon, dito na sa Taiwan. Mula dito sa kinatatayuan natin, makikita ang Taipei City from all directions. Kaya itong karaniwang puntahan ng mga turista dito. Sana narito ka, Rhea, para makita ang napakagandang view mula sa Taipei 101, the tallest building in the world. Sa taas nito na 101 floors, kailangan may pangontra sila ika nga sa lakas ng hangin. Ito ang mga wind dampers na tinatawag. Gawa daw ito sa mahigit 600 toneladang steel cables na humahawak sa building para hindi siya susuway ng hangin. Sabi ang Pinoy daw kalat saan mang sulok ng mundo. Akalain nyo, kahit dito sa Taipei 101, may OFW. Taga saan po kayo sa atin? Taga Maynila kayo. Ano yung meron dyan? Wala, kasi hindi pwedeng hawak yung basahan eh. Yung... Pangunas namin sa salamin, pwedeng nakalabas. Okay. Kumusta po yung nanay ko? Oriel, I love you. Hi, Lynn. Love you. Hi, Daddy. Hi, Sa huling bilang ng POEA, umaabot daw sa mahigit 45,000 ang bilang ng mga OFW dito sa Taiwan. Di pa kasama ang mga TNT. Karamihan sa kanila nagtatrabaho sa mga factory at planta, gaya nitong Akbel Polytech Incorporated.
Pagawaan ng mga electronic components ng power supply equipment tulad ng transformers at inductors. Sabado po ngayon, alas 10 minutes before 5 o'clock. Ayan, kakalabas lang nila mula dito sa trabaho sa Akbel dito sa Taiwan. Dito may 70 OFW sa nagtatrabaho sa production line, customer relations, personnel department at sa engineering department. Ngayon, paano yung ano mo dito? Pang-anim na taon na ito ni Romeo dito sa Akbel. Nagsimula siya bilang assembly line worker. Dahil sa maganda niyang performance, naging mabilis ang pag-asenso ni Romeo. Nakapagpaaral ako ng kapatid ko, tapos natubos ko yung utang ng father ko. Nagpapagawa ako ng bahay. Tapos bumili ako ng jeep. So, masasabi mong lahat ng achievements mo, bunga nung pagsasakripisyo mo dito? Oo, syempre naman. Yung ginagawa ko dito, yung para sa pamilya ko. Enjoy daw magtrabaho dito. Magaan kasi ang loob ng kanilang mga Taiwanese boss sa mga Pinoy. I hope they can work in Taiwan very happy. Dalawa sila Direk Hard. Nandito yung misis niya dati, nasa Pinas na ngayon. Gaya ni Romeo, direct hire din ng kumpanya si Edwin. Kumpara sa ibang mga Pinoy dito, ikaw direct hire ka? Anong ibig sabihin nun pag direct hire ka? Direct hires. Walang placement fee. Magkano ba usually ang placement fee ng mga nagtatrabaho dito? I understand ngayon ang mga around mga 80 or 100, over 100 plus. So sa case namin is we're just doing some paperwork, some documents na kailangan ipasa rito. Then if everything is okay, then lipad na rito. Dito sa Akbel, kadalas ay mga engineers ang direct hire. Hindi bababa sa 30,000 NT o mahigit 50,000 pesos ang sweldo nila kada buwan. Pero ang pinakamagandang benepisyo kapag direct hire ka, pwede mong isama ang iyong pamilya. Noong una, medyo malungkot nung nakapahiwalay sa kanya. Mga 2 or 3 months kami magkahiwalay. 2 months. 2 months. Tapos nung dumating siya dito, kahit paano, laking bagay na nakasama siya dito. Kung swerte ang naging kapalaran ng mga OFW natin sa Akbel, masaklap naman ang inabot ng magkaibigang Jong at Rene. Tinawagan ako nung isa naming kakwarto, si Cog, si Rodel, nasa Pinas na siya. Ang sabi niya sa akin, Jong, mukhang hindi ka na babalikin dahil pagbalik mo rito, wala ka ng trabaho. Illegal repatriation sana ang mangyayari sa dalawa. Ito ang sapilitang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas kahit hindi pa tapos ang kanilang kontrata. Nung time na yun, palugin na yung kampanya. Kasi nagsisilipatan na sa China. And then, binigla lang kami, sinabihan na a week from now, nakaschedule na kayo sa aeroplano for Manila. Pero sa halip na umuwi, inorganisa ni Rene ang lahat ng 54 pang kasamahan niya sa trabaho sa First International Computer Corporation. Nagsampa sila ng kaso. Matapos ang halos 2 linggo ng pagdinig sa kaso, naresolba ito. Nahanapan agad sila ng Council of Labor ng malilipatang trabaho. Isa lang daw ang maipapayo ni Rene sa mga OFW para mapangalagaan ang karapatan nila. Nga importante talaga sa isang OFW, you have to be knowledgeable enough the existing law. Kahit saan ka man pumunta kasi yun lang kumbaga ang ano mo yung panlaban mo. Kumbaga sabi, knowledge is power. Akala ng marami sa atin masarap ang buhay OFW. Malaki ang kita, nakadestino pa sa ibang bansa. Lingid sa kaalaman ng marami, madalas peligroso ang trabahong pinapasukan nila. Ang trabaho ko dito all around, taga-welding, taga-gawa neto, taga-gawa ng molde. Sa pabrika ng mga fiberglass housing na ito nagtatrabaho sina Rene at Jong ngayon. Hindi rin ito ang trabahong inapplyan nila sa Taiwan. Pinagtsatsagaan na lang kesa wala.
Pero tingnan nyo na lang sa loob, pangit sa labas. Dito tayo sa condo unit. Kahit panay alikabok, makakating retaso ng fiberglass at nakakahilong amoy na mga kemikal ang nakapaligid sa kanila araw-araw. Malaking pasasalamat na rin ni Rene at Jong sa maayos na tirahan nila dito. Sweetheart, Janelle, ito yung bed ko. Bed ng bata. Ayan. Napakagulo, madilim masyado. Ayan. Wala pang laman yan. 2 linggo kasi namalingke. Ako to, Namamalingki kami rito. Once a week lang. Provided kami ng refrigerator from the company, plus Ano pa television. Naka-cable yan, bihira na yan sa ibang factory. May telepono pa sila. May phone pa kami. May phone kami. Pwede ayan. kami makareceive ng outgoing call. Sa mga Incoming lang, incoming call, I'm sorry. Nagpapatay. Akala ko ba host ako dito? Okay lang yan. Yung mga taga-tigil dyan. Yung drivers ko. Pero ilang beses man daw banggain ng buhay, ang Pinoy spirit talagang mahirap itumba. Ito ang buhay Taiwan. Ayun, Joe, another segment. Trabaho, Paano yung plan niya? Dadagdagan niya pa. pahinga, tulog tayo. Ayun, ciao fan. Kasi Masarap pala ang buhay sa Taiwan. Sarap. Dahil kumikita ka ng pera, malaki. April 1, 2005, bumalik na sa Pilipinas sina Joel at Joyce. Baon ng perang matagal din nilang pinaghirapan sa Taiwan. For good na daw ang uwi nilang ito. Susubukan kasi nilang bumuo ng pamilya. Kaya Joel at Joyce, good luck sa inyo. Dahil malayo sa kanilang pamilya, binuhay ng mga Pilipino ang bayanihan dito sa Taiwan. Bawat isa sa kanila nagtutulungan, pinansyal, emosyonal o spiritual man ang pangangailangan. All work and no play? Ayaw nating mga Pinoy niyan. Sabi nga, work hard, play hard. Paminsan-minsan masarap ding gastusin ang perang pinaghirapan. Magpapaiwan ba naman ako dyan? Kahit pa hindi magkakilala ang dalawang pa ako. Sino ba mag-aangala? Mataas pa ang araw, may diskuhan na pala dito sa baba. Hindi mo talaga matatanggal ang pagkamasayahin ng mga Pilipino na kahit tanghalin tapat, disco ang gimmick nila. Kung sa disco nakakapag-relax sa mga OFWs dito, sa sunod naman naming destinasyon, nabibigyan sila ng pagkakataong may parating ang sari-saring problema sa mga kapwa Pinoy na may magandang loob at paraan para sila'y matulungan. Discuss ng Thursday night. Narito tayo sa ICRT, International Community Radio 100 dito sa Taipei. Guest ako dito sa programa nilang Asia Nation. We're talking with our people from GMA7. Pull that microphone up there, my friend, and let's have a chat. May asawang Pinayang DJ na si Gray Gleason, kaya siguro malapit din siya sa mga usaping Pinoy. Sa kanyang programa ine-ere ng mga OFW at mga residenteng Pinoy ang mga community o church programs para makatulong sa mga kapwa din Pinoy. Let's talk about Diane, the housekeeper, for a little bit. We were just talking with Gus Adapon, actually from his hospital bed. Isang proyekto ngayon ang pinopromote sa ICRT upang makalikom ng pera para kay Diane, isang DH na nagkaroon ng aneurysm of the brain. Ayaw kasing sagutin ng amo ang kanyang pagpapagamot. Even though the government has an excellent medical insurance, Healthcare. basically what happens is that once a laborer gets sick, bang, they're back home. Isa sa aktibong tumutulong sa kaso ni Diane at mga katulad niyang OFW, sina Mami Luz at Daddy James. Itinaguyod nila ang Tam Shui Filipino community upang magsilbing pangalawang pamilya ng mga OFW sa Taiwan.
Mapatrabaho man o mapapersonal, naging takbuhan na ng mga OFW dito ang nanay-nanayan at tatay-tatayang Chino. I can feel what they need, and they are far from the family. So why don't you give the love from the family? So we take care of them, they are our children. Lahat ng to, Mami, ginagawa niya ng walang kabayaran, Wala. walang reward. Wala. Anong Wala. reward ang nakukuha niyo out of this? Kasayahan. Kasi marami kaming naging anak. Kasi isa lang ang naging anak namin ni Francis, ni Taco. Tapos maraming tumatawag ng mami at daddy. At gaya sa mga tunay na magulang, kahit saan, kahit anong oras, matatakbuhan sina Mami Luz at Daddy James. Presence mo lang, huwag ka na magsalita. Pag nakita ka ng mga bata, iba na yung kasayahan nila. Lalo yung sa pag-Sunday, pag nakita ka, yapo sana, mami, gano'n. Isa-isa ng halta kayo, mami, may sasabihin ako sa'yo, may problema ako. Hindi pa minsan nabibigatan na rin kayo sa mga Hindi. nilalapit sa inyong problema? Sila magbibigay sa'yo ng problema para makilala mo tao. Kasi kung hindi mo makikita yung isang problema, hindi mo makikita yung anong klaseng tao. Halimbawa, nakilala kita, baka sa isang taon, tutulungan mo ko. Yun ang lagi kong naiisip, na lahat tayo may connection sa bawat isa. Bakit ko siya nakilala? Baka kailangan siya na iba. Nagiging way lang tayo. Papunta kami ngayon sa Nabunturan, Compostela Valley para bisitahin si Junel Atuel. Isa siya sa maraming Pinoy na natulungan ni na Mommy Luz, Daddy James at mga Pinoy ng Tamsui Filipino Community. Kakamustahin natin ang kalagayan niya ngayon. Apat at kalahating taon ding nagtrabaho sa Taiwan si Junel bilang factory worker sa isang pagawaan ng tela. Kahit malayo sa pamilya, nagsakripisyo siya para sa kinikitang 15,840 NT kada buwan. Pero di natapos ni Junel ang kontrata dahil subsob sa trabaho, lumala at napabayaan ang karamdaman. Kidney transplant na lang ang maaaring makapagligtas ngayon kay Junel. Pag may harvest ako, hindi ko rin kaagad minsan, ihingi na ako, minsan pinipigilan ko pa ng konti kasi buong oras mo nandun na lang sa trabaho, hindi ka makapahinga, hindi ka na halos makakain sa dami ng trabaho. Daloy ng dugo yun? 300,000 pesos ang kakailanganin niya para dito. Kulang na kulang ang kakarampot na perang naipon sa loob ng 4 na taong pagtatrabaho sa Taiwan. Sino tinakbuhan mo? Yung organization nila doon, yung sa simbahan. Mga litratong sa pamamagitan ng isang fundraising project, nakalikom ang Pinoy community sa Tamsui ng mahigit 100,000 pesos para sa pagpapadialysis ni Junel. Nag-desisyon kami magkaroon ng fundraising. Magbebenta kami ng raffles. Ticket pa yon. Tapos nag-estimate kami ng 2,000 NT para mapadala sa kanya. Sa loob ng 6 na buwan, 6 na linggo, hindi buwan, nakuha namin yung 200,000. Nasabi kong utang ko sa inyo yung pangalawang buhay ko dahil sila yung sumuporta sa akin doon. Nagbigay sa akin ng lakas ng loob na kakayanan ko yung sakit ko. Ganun. Maraming salamat talaga sa kanila lahat. Isa lang si Junel sa di na mabilang na natulungan ng mag-asawa at malamang patuloy pang hahaba ang listahan. 6 na taon ng domestic helper si Georgie Ponan sa Taiwan. Tiniis na di makapiling ang kanyang mga anak para mabigyan sila ng magandang buhay. Itong St. Christopher's Church sa Taipei, Taiwan. Linggo-linggo, dinudumog ito ng libu-libong Pilipino na nanggagaling sa iba't ibang parte ng bansa. At tayo ay nabalito sa Diyos at ang misteryo. Dumalo ko sa kanilang misa. Dito ko napatunayan na ang pananalig ng Pinoy sa Diyos hindi nawawala kahit namapadpad man sa dayuhang lupa. Pagkatapos ng misa, parang may fiesta. Hello, Jim. Gawa na bang bahay? Sana gawin mo ng maayos, ha? Ang oras na ito raw kasi ang panahon para magkasama-sama ang mga kababayan natin sa Taiwan. Barrio Fiesta, meron. Iba't ibang Pinoy restaurants ang nagkalat sa palibot ng simbahan. Tingnan mo.
eat, drink, free karaoke. Ako sa mga taga-tunda. Ramdam na ramdam kong buhay na buhay pa rin ang kulturang Pinoy sa bansang ito. Dito ko nakilala si Joji Pon-an, isang caretaker dito sa Taipei. Nilapitan niya ang aming grupo habang nakatambay kami sa likod ng simbahan. Hinihintay niya raw kasi ang Pinoy na pari sa St. Christopher's. May ibibigay raw kasi siyang importanteng regalo dito. Poems to, I have here my poems and for my family, this for my children. Mga isinulat niyang tula para sa kanyang pamilya ang laman ng folder. Ito na raw kasi ang nagsisilbing outlet niya sa kalungkutang bumabalot sa kanya dito sa Taiwan. And for you, my youngest son, I'm sorry anak, if in your growing days, mommy was not there to take care of you, to teach you recite ABC, to teach you count 1, 2, 3. Di na napigilan ni Joji ang sarili sa sobrang pangungulila sa kanyang pamilya. Ano ito ginagawa? Oo. Parang ang bigat sa loob mo. Parang bigat eh. No, it's not. It's not mabigat. It's only mabigat if I'm talking regarding my family. But it's not really mabigat. I'm doing it maybe for my children's future. Ni hao. Joji. Pumunta kami sa bahay na tinutuluyan ni Joji para kumustahin ang buhay niya dito sa Taiwan. Mabait raw ang kanyang laupanyang o babaeng amo. Kumpara sa mga naging employer niya noon, kaya pinayagan kaming makuhanan siya habang nagtatrabaho. Because Georgie is very smart for my work. I don't need every day talking work. Yeah, and I don't need think today I want to help me. What things? Yeah. How come you trust Georgie with your children? You leave them to Georgie. He said, Mom, you trust me. If you go out, it's okay because I'm here. Yeah, of course. Because Georgie is their mommy. Pamilya na raw kasi ang turing sa kanya ng sineserbisyong pamilya. Sa katunayan, ai o auntie na ang tawag sa kanya ng mga alaga. What do you call Georgie? Ai. Ai. Ai means tita. Tita. Auntie. That's okay with you? I'm okay. So you have to change the Bukod sa pagiging all-around kasambahay, si Joji rin ang English tutor ng kanyang panganay na anak na si Ricky. Okay. Graduate ng chemical engineering si Joji. Pero sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas, napilitan siyang iwanan ng pamilya at mamasukan bilang katulong dito. Mas mahalaga raw na may maipakain siya sa mga anak kaysa sa sariling pride. Pinagmamalaki mo na nagtrabaho ka dito? Yeah, of course. Why should I not? Kung makikinig ako sa mga sabi-sabi ng ibang tao, they're not going to feed my family for that. Pero sa kabila ng tila maswerteng kapalaran ni Joji sa Taiwan, di pa rin maialis ang kirot ng dibdib sa tuwing maalala niya ang kanyang pamilya. Tanging ang mga isinulat niyang tula ang nagsisilbing paalala na ang lahat ng kanyang paghihirap ay alay sa kinabukasan ng kanyang mga anak. May mga anak ka rin na sarili mo, kahit Yeah, pa ng mga anak. I have, yes. Anong pakiramdam nun na inaalagaan mo anak ng iba? Inisip ko na lang that this is just a temporary job like this. And of course, I feel guilty for that, but I cannot do anything. And I told my children that you have to intindihin nyo na lang si Mommy. Anyway, this is not just for me, that I'm doing this is for you. Alam mo, napakaiyakin ko talaga. Binisita namin ang pamilya ni Georgie dito sa Pilipinas. Tricycle driver si Avelino, asawa ni Georgie sa isang subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Tanging siya lang ngayon ang nag-aasikaso sa dalawang anak. Kaya masakit na sa kalooban na malayo rin ang asawa mo. Bakit? Kasi dapat akong lalaki, akong napursige magtrabaho. Siya napursige rin siya, gusto niya makatulong kami dalawa kami magtulungan. Anong March lang, nabili
Patunay ang bahay na ito sa kaginhawaang tinatamasa ngayon ng pamilya. Kumpleto na halos ang kagamitan nila sa bahay. Pero sa kabila ng mga laruan at appliances, di pa rin maitago ng mga anak ang pangungulila sa kanilang nanay. Nag-aaral po ako ng mabuti para masuklian ko po yung mga paghihirap niya sa Taiwan. Mas gusto mo ba na nandito siya? Opo. Bakit? Para may nakalakas sa amin na kuya ko. Ang bunsong si Junjun, lumaking hindi kilala ang sariling ina. Ayon kay Avelino, tanging sa mga pictures lang daw nakilala ng bata ang itsura ng kanyang nanay. I am sorry, anak. If there was a time that mommy sometimes got mad at you. To the point of... Kaya naman laging binabasa ni Avelino ang tulang isinulat ni Joji para sa mga bata. Paraan raw ito para hindi tuluyang mangulimlim ang tahanang iniwanan ng kanilang ilaw. Kahit sino naman, di naman sa gusto magkaiwalay mag-asawa, di ba? Kung ano lang talaga. Kasi sabi, sa hirap at ginawa mo, dapat magkasama eh. Pero, puro ano na lang. Sa kinabukasan sa mga anak, sakripisyo na lang kami. Naging masakit man ang pagkakawalay ni Joji sa mga mahal sa buhay. Kapalit naman ito'y kaginhawaan para sa pamilya. At ang muling pagliwanag ng bukas sa pagbabalik ng ilaw na matagal na rin nilang hindi nasisilayan. Tunghayang muli ang tunay na drama ng buhay. At mahalagang impormasyong kaugnay ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Mula dito sa Taiwan, ako po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. At kasama nyo naman dito sa Pilipinas, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy abroad, mabuhay ka! Maayong hapon sa inyong lahat. Ako din, pinapari ko mga taga-Olongga po sa mga nanay at tatay ko. Mga kaibigan ko. Hi to my mom. Hi, Lynn. Love you. Para makita mo na sila. Kamusta po ito? Kasama niya na sa Pinas. Thank you. Marisha, may interview ka pa. Thank you. Bye-bye. Sa pamilya ko. Bye-bye. Sa pamilya ko. Gawa na bang bahay? Gawin mo ng maayos. Sa Pilipinas? Oo. Like, I think that's almost 37. Cholo.